ako yung seller, Opo. siya po yung buyer. Opo, ito po Opo. ay motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Kasi ikaw po bilang nagbenta po, Manong Ted, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako yung magsusumite ng mga dokumento tulad ng Yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. ako po yung magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistoran po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw pong ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinenta sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. Ilang araw? 5 araw po, 5 araw po, Manong Okay. Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo. Ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. To. 20 days po. Magmula noong 20 working days po. 20 working days. Magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. Opo. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya Opo. nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po ng notaryuhan, yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito effective, attorney? Ito po ay na-publish po noong August 30, 15 days after po naging effective siya. So September 16 po, Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024. Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na mga bentahan, before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito ng August 30, ano po ang mangyayari doon sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Nakasaad din po sa ating administrative order, Manong Ted, na meron po silang, for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report at para sa buyer, 20 working days para po i-post yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was noong September 16 na po. So ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito? Yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga nagbenta before the effectivity ng 5 araw at 20 days from the effectivity po ng administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sakop ako ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under Section 4.3 ng naturang order? Ito po, Manong Ted, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Nagsama lang po yung 20,000 po, Manong Ted. Okay. So kung ako po ay nagbenta ng motorsiklo ko 1 year ago, hindi ko ito na-report sa takdang panahon na 5 araw, magmula nang ito po ay maging effective. 5 days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20,000 dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa? Yung seller and buyer po, Manong Ted. Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, tag 20,000 po, Manong Ted. Opo. Sir, attorney, paano mo mumultahan ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito nung panahon na iyon na ito ganito kalaki ang multa? Hindi ho ba, sir, basic po ito na maaring ituring ito na ex post facto law o ex post facto order?
Manong Ted, kaya po yung 20 mil po ay nanggaling po ito sa provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Meron din po kasing nakasaad doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbentahan. Ngayon po, kaya po meron po tayong period, transitory period po after the effectivity for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila 1 year ago, 2 years ago para po mai-record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung may mangyari pong aksidente doon sa sasakyan na yun. Yes sir, opo. I mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito, wala ho tayong question sa magandang adhikain. Pero kung ang pinagbabasehan po ng 20 mil, attorney, na multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyang kotse at ilang pang sasakyan? Opo, Manong Ted, this is to synchronize po yung magiging requirement po ng mga bentahan, mapa-motorcycle man po o mapa-sasakyan man po. Opo. Pero kung 20 mil ay may pinanghuhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ng 20 mil na multa sa nagbebenta ho naman ng kotse? Saan ho nyo hinuhugot ang legalidad doon? Ito po ay under naman po sa 4136 na sa Land Transportation Code na may kapangyarihan po ang ating Assistant Secretary to issue rules and regulation regarding one of them is regarding the transfer of ownership po. Opo. Naintindihan po natin yung poder ng ASEC, ng LTO chief to issue po orders, para po nga sa maayos po nagpaparehistro. Pero bakit po 20 mil? Bakit hindi 1,000? Bakit hindi 2,000? Hindi ho ba ito masyadong exorbitant o sobrang laki po ng multa? Kasi po, Manong Ted, yun nga po, para sa motorsiklo po, nakasaad na po doon sa batas na 20 mil. So, we just synchronize po yung, para parehas naman po ang penalty ng motor at ng motor vehicle po, Manong Ted. Okay. So, kung sakasakali po, meron kayo binabanggit na kaninyo ay grace period. Saan po sa provision ng order na ito nakalagay yon? Nasa Section 5 po, Manong Ted, yung transitory period po. Opo. Saan po particular dito? Kasi ang sinasabi lang po dito ay yung pong 5-day for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po kung binenta ko yung sasakyan ko po 1 year ago, kung magkukumahago ko ngayon ditong iparehistro ito, lampas na po itong 20 days na ito kasi October 21 na po ngayon Opo, Manong Ted. Andun po sa may dulo po ng 5.1, yung 5-day at 20-day working period shall comment from the effectivity of the administrative order. Correct sir. You just mentioned that. August 30 po ito na ilathala sa UP Law Center. So bigyan mo ito ng 20 days. Alright? Ngayon po kasi October 21 na. So sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin, kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung deed of sale ko 2 years ago, 3 years ago, at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Case to case po, Manong Ted, kung mai-justify po natin kung bakit hindi natin nagawa po ito, liberal naman po ang pag-construe po namin sa mga roles ng LTO. Attorney, sorry po attorney, sorry po. Naunawaan ko, mahihirapan kayo sumagot, no? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case to case, sir? Malinaw dito. Wala naman nakalagay dito na late reporting will be dealt with case-to-case basis. Wala po naman, sir. Di ba? Kaya po ang tanong namin, sir, dito, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo, again walang question sa adhikain. Walang question po sa inyo pong gustong mangyari, reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang lahat ng sale prospective. Dito ho 10 years ago sakop ka pa nito Even 20 years ago sakop ka pa nito, sir Nagkaroon ba ho ng consultation, sir, dito? Opo, Manong Ted, ito po katulad nga po nung inyong nabanggit yung ating intention po dito. Marami po kasi nahuli, maraming mga magka-problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang sasakyan o motorsiklo po. Opo. And ito nga po yung problema na matagal na pong nararanasan natin na marami pong hindi nagko-cost na transfer.
Yes sir, yes sir. Oo nga po. Kaya- Hindi sir. Oo nga po sir. Wala na ho tayong question doon. Sarado na ho tayo doon sir. Totoo po ang magandang adikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, ngayon ko lang nabasa to, ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa ho nabalita. At marami ho nga nakikinig ngayon sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, bawat auto na binenta namin, sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, 20,000 bawat isa yon. Opo, ganun na nga po, Manong Ted. Oh, wow. Kasi marami po, Okay, katulad sige. po, marami pa. Sige po, ito po, attorney ha. Ganun nga daw mangyayari. Ito, attorney ha. Ano itong magiging penalty? Kasi, ang sabi dito, no? Alright, kapag daw ho hindi mo ito nasunod, no? Yung reportorial, yung pag-report mo na ibinenta mo yung auto mo. Kapag hindi mo rin ito nairehistro, ang sinasabi dito, no? The LTO shall cause the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and the driver's license of the seller or his authorized representative. Ano ibig sabihin po Opo. noon? Anong ibig sabihin noon? Anong mangyayari po? Opo, kapag nga nalaman ng LTO na hindi mo na i-report yung pagbebenta mo ng kotse mo at ikaw magkakaroon ng alarm tag doon sa kotse, okay na yon kasi bahala na yung seller doon, yung buyer doon, pero yung lisensya nung may-ari, anong gagawin po kapag nakatag? Katulad din po ito sa sasakyan, Manong Ted. Kapag naka-tag po or naka-alert po yung lisensya, hindi rin po sila makakapag-transact sa amin sa LTO. So kung due na po for renewal, doon po makikita na meron nga po ibinenta na sasakyan na hindi po na inilipat doon sa pinagbentahan niya. Okay, So, so pag nag-renew po siya ng lisensya, malalaman po niya ito na meron po siyang dapat ginawa na hindi niya po ginawa.